Bayot tingali ni PRD mo. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Namimiss niyo na ba siya? O heto at part 2 na tayo. Sa pinakakwela at pinakamakulit na mga eksena. Ito ang PRRD's Funniest Moments. Part 2. Tamad ka bang mag-aral at laging pasang-awa ang grado mo? O huwag kakalimutan ang payo ni PRRD para sa'yo. Huwag masyado mag-aral. Makapasa ka lang 75. Okay na yan, 76. Iyang 77, 78, 79, 80. Hindi mo na kailangan yan. Kahit 75 lang, okay na yan. Oh. Sabi ng nanay ko, paano man tayo anak? Sabi ko, sige lang, ma. Total, kung bigyan mo ako 78, anuhin ko man yung sobra? 75 bang kailangan ko para makaakyat ako? Bakit papagurin mo pa ako ng 90? Ilang oras ako yan mag-aral? Sa isang talumpati abay ipinagmalaki rin niya sa buong sambayanan. Mga miyembro ng kanyang gabinete na karamihan ay graduate ng valedictorian. Totoo. Doresa sa valedictorian, pag-graduate. Puro yan sila valedictorian. Okay na sana ang kanyang mga naging litanya. Pero syempre, hindi mawawala ang twist sa kanyang mga istorya. Puro valedictorian, Kair, good lawyer, si... Kung tignan mo ang buhay. Tignan mo ang buhay. Trabahante ko lahat. Hindi kayo makatulog. Sa 6 na taon ng kanyang panunungkulan, abay makailang beses din siyang dinalaw ng mga bisitang hindi inaasahan. Simulan natin sa bisita number 1. Lente nga taga Bacolod. Neng, guladala ka ng toko dito? Eto namang bisita number 2, nagpainit na sa kanyang ulo. I don't mind. Tang mo galit sa nainit ng ulo. Pagdating ng bisita number 3, napagbintangan pa ang Liberal Party. Liberal na. Sigurado na ako. Puro ka likod. Etong bisita number 4, ayaw yatang tantanan si Mayor. Sinoon pa talagang may away na ako sa pare. Ganitong langaw na ito. Utos Manila ito. Kanina pa yung sunod na sunod sa akin. Naligo naman ako, yung mga buang. Kung kakulitan lang talaga ng Pangulo ang pag-uusapan, abay pati profile picture sa Facebook, kanyang napagdiskitahan. Oo, di ba? Sa lahat na yata ng Pangulo sa iba't ibang panig ng mundo, si Duterte lang ang kayang mag-profile picture ng ganito. Kilala natin ang Pangulo sa diretsahang sagot sa mga batiko sa kanya. Kaya nang tinanong ni Mike Enriquez kung dapat bang tularan ang pagkakaroon niya ng mga nobya. Hagalpak sa tawa ang audience sa walang prenong naging sagot niya. Mayor, sabi niyo may mga girlfriend kayo. Dapat Totoo. bang tularan yan ng mga kabataan? Well, kung hiwalay ka sa asawa, doon gawin mo sarili mo. Anong gawin ko itong karga-karga ko? Hindi ko naman ipagbili ito. Hindi mo masangla eh. Alam natin na itong si PRRD ay medyo may edad na. Kaya sa interview ito ng GMA7, nakalimutan na yata kung ilan ang anak niya. Paborito niyong anak? Silang tatlo. Apat. Ano? Tekto. Sino ang paborito niyong anak? Biglaan. Apat. Ako, siguraduhin mong hindi si VP Inday Sara ang nakalimutan mo. Baka malagdagan yung blind item na tungkol sa'yo. Pinakagwapo ng mga PSG. Yes. Na kay PRD. Bayot tingali ni PRD mo. Uy, bakit punta? Nagtapok man ta ng gwapo nga PSG dito daw ko, no? Doon ako nandungog na balita. O sige nga, pakinggan natin kung ano ang masasabi dyan ni Pangulong Duterte. Bakla ako noon. Sinong bakla dito? Yan, walang yan.
Sino ba? Nag-admita na nga ako eh. Bakla man ako noon. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Isa na nga siguro ang mga story time ni PRRD sa mamimiss ng marami. Kagaya nitong kwento niya, noong isang beses ay nagpanggap siyang driver ng taxi. Tiga, San Pedro, hospital. Pagsabi ng bayan, kano, tingin siya, wala po siya. Tinanggal ko yung cap ko, sabi ko, sige ma'am, okay lang. Ano na yung sector? O sa ngayon, nakita mo na. Di, uwi na ako. O kaya itong kwento niya tungkol sa isang police regional director. O siya, in 3, 2, 1, story time na, kasama si Mayor. Isang araw, may pumuntang alam nito nila, isang araw, umabot yan sa inyo, may babaeng dumating, stewardess ng Katay. Sabi niya, iyak siya. Iiwanan ako, gipabuntisan ako, tapos iniwan. Sumama ng isang pulis sa Region 12. Alam niyo to? Alam niyo. Tapos sabi ko, Ardi, may babae dito, yung pulis mo, pinabuntisan, tapos tinakbuhan. Sabi ko, ayusin mo to. Pagkasalan niya. Sabi ko, tardado yung pulis. Pagkasalan niya. Siguro may kumpiyansang buwang kay Guapa. Tapos, bro. Kaya, papuntay mo lang dito. Sabi naman dito, Mayor. Sige ha. Ito yung pangalan. Atong ato sa RD, sa regional nila. Sumbong ka daw. Ayusin. Nakalimutan ko na yun. Pasyal ako ng asawa ko. Pagdating namin dyan sa coffee, famous coffee sa kanto, palabas na gate. Palabas na gate, Mayor! Naka-shorts. Naka-shorts. Tapos sabi ko, sino itong gagang ko? Hindi na pang asawa. Sabi niya na, yun yung, kumusta? Okay ako Mayor. Nagpakasal na kami. Sino yung pulis? Nandyan? Hindi. Iba sino? Pakasal na kami ni Arde. Nitong mga huling taon ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte, makulit pa rin naman pero dahil sa edad, mukhang hindi na kinakaya ng katawan ng ating presidente. Gayunpaman hanggang sa kahuli-hulihang segundo ng kanyang termino bilang Pangulo, pinilit pa rin niyang gampanan ang tungkulin na sinumpaan niya sa bawat Pilipino. In a few days, I'll be out. Yung nagawa ko, para sa akin yun na yun. The best that my efforts can really achieve. Kung kulang pa yun, pasensya na po. Yun, hindi ko na talaga kaya. Maraming salamat Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa iyong naging serbisyo sa ating bansa. Hindi man perpekto ang iyong administrasyon, pinapasalamatan namin ang mga mabuti mong nagawa. Maraming salamat po sa inyo and your help in my journey in the 6 years na binigyan ninyo ako ng honor maging presidente ng Pilipinas. Maraming salamat.